Hi guys, good morning, good morning, good morning. Today is Friday, pali August 29 na guys. Tapos na ang buwan. Ito, pagbabalik natin sa vlog natin. Update lang tayo guys. Sa mga ano. Tayo na pag-update, marami kasing holidays. Yun, may mga nagtatanong kasi, may mga inquiries din tayo, may mga tumatawag na mga customer na nakapanood yung vlog natin na yung may mga tama sa bangko like CMAP at saka Replibin, yung mga sinusoli na sakyan. May isa akong nakausap na tumawag siya sa akin. Ang alam pala ng karamihan guys na customer mo yun, mga kayo baka hindi nyo pala pa rin alam na yung iba kasi kung siyempre nakausap kayo ng bangko, lalong-lalo na sa mga car loans na ganyan, siyempre hindi naman natin hawak ang financial natin. Minsan na miss natin yung finances natin. Tapos nabibitin tayo sa monthly dues. Kaya yung iniisip, patuloy ito, yung client ko, iniisip niya na isurrender na lang yung sasakyan niya sa bangko dahil nag-stick sila sa isang negosyo. Ang alam kasi ni client is, pag isinurrender niya yung sasakyan sa bangko, wala na siyang kaso. Yun yung isip niya kasi nga, voluntary surrender ang mangyayari. Tapos, nag-confirm din siya daw doon sa ahente niya na ganun ang gusto niyang gawin. Surrender na lang kasi nga meron silang expenses na kailangan na compare kaysa doon sa sasakyan na hindi naman kasi nila na ginagamit. Kaya napag-desisyonan nila na i-surrender na lang. Ngayon, ang problema, sabi daw ng ahente sa kanya, okay lang po yun. I-surrender, mas maganda nga po yung i-surrender na lang para wala na kayong walang kaso daw. Yun yung mali naman ng ahente. Kasi guys, once na sinurrender nyo yan, kahit nga in good faith yan, sa tingin natin, kahit na wala kayo, hindi kayo nadidelay sa pagbayad, pero ibinuluntary surrender nyo isang unit, lalabas pa rin sa system yan na Replibin pa rin po yun. Ibig sabihin, mortal sin pa rin yun, mortal case pa rin yun sa credit, lalo sa mga Pag ginawa nyo yun guys, is talagang anuhin nyo na mahirapan na kayo mag-loan in the future. Kaya nga lagi yung sinasabi, kung mas maganda kung magawa nyo ng paraan, kung meron kayong kamag-anak na plan naman kumuha ng sasakyan, ipasalon nyo na lang. Pasalon nyo na lang. Kaysa naman isoli nyo yung sasakyan, Replibin pa rin yun, lalabas pa rin po yun. So kahit voluntary sa kahit meron kayo certificate, Replibin pa rin po yun. Sa system ng bangko, lalabas pa rin yun. Kaya, yun guys, sana ito, yung mga makapanood nito, tapos may mga car loans kayo, tapos medyo nahirapan kayo sa monthly dues nyo, tapos naisip nyo na isoli na lang para ganon. Yun. Gawan na lang yun na paraan. Kung may mga kakilala or kamag-anak kayo na gusto ng sasakyan, kumuha ng sasakyan, yun, paano nyo na lang kung talaga hindi na kaya. Kaysa isoli nyo, sigurado po, wala na. Wala na, hindi na nahihirapan. Hindi naman wala na, mahihirapan na tayo magpa-approve. Pero yun nga, yung nakausap ko kasi guys is, sabi niya, gusto niya, okay na kasi yung niya, gusto niya maglabas na ng sasakyan. Kaya napanood niya yung vlog natin na CMAP and Replibin is pwede pang maglabas ng sasakyan. Pwede naman talaga. Yun nga lang, hindi na po kayo qualified sa promo ng dealer like yung zero down payment, yung low down payment. Hindi na po tayo qualified doon dahil doon sa nangyaring incident na gano'n na nagsoli kayo ng sasakyan. Kaya pwede pa
kayong makapag-loan, siguro, standard computation na kung 20% yung hinihingi ng bangko, yung sa finance, 20% or 30% doon sa amount finance, yun po yung ilalabas nyo na talaga. Hindi na tayo pwede sa mga promo. Yun lang guys, maraming salamat. At sana meron akong na-share sa inyo na info. Thank you.